Bigla na lang ako nagulat kung bakit nagtatahol yung mga aso ko. Sumilip ako sa bintana, eto yung nakita ko, ano? This oras ng gabi, may naglalakad at may nagbibisikleta. Siyempre hindi ko maiwasang hindi maghinala. Gabi na kasi. Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yung mga kainags, ano? Meron ako napapansin dito, kagabi pa. May mga naglalakad-lakad pa, bisikleta. Parang yung mga galaw nila, yung mga lakad nila, naghinala agad ako no? Kasi syempre alam nyo naman ilang beses na tayong ninanakawan dito sa bahay natin. No? Hindi lang dito sa bahay natin, pati sa mga kapitbahay natin. Tapos di ba may mga vlogs din ako dati na may mga dumadaan dito, kumakatok sa bahay. Di ba may ninanakawan yung mga loob na sasakyan ng Prinsesita, ng Mahal na Reyna. At pati mga nakaparadang mga sasakyan dito. Yan kasi kanina napansin ko tumatahol yung mga aso natin, yung mga aso namin ano, si Sayon at si Saya. Tapos tiningnan ko yung camera. Sabi ko parang yung galaw kasi yung mga lakad nila kakaiba Para bang nagmamanman, nagtitingin ng mabibiktima nila. Hindi naman siguro sila mga magnanakaw, no? Kaya lang siguro nagiging paranoid na lang ako kasi marami na tayong beses na nabiktima ng mga pagnanakaw sa harapan at likuran ng ating bahay. Tsaka yung mga ganyan lakad parang naghinala ako talaga. At tsaka pagka ilang beses ka nang naka-experience ng mga ninanakawan ka, makakita ka lang ng mga ganitong tao this oras na gabi na naglakad, iba na yung pakiramdam mo no? Tapos hindi ko lang sila nakikita kanina, mga kagabi pa, nung isang gabi pa, may mga nakikita na rin ako dito naglalakad-lakad ng this oras ng gabi mga kainags hindi nyo naman ako masisi kung bakit hindi ako maghinala na kapag meron ako nakitang mga dumadaan dito na naglalakad lang or nagbibisikleta hindi ko maiwasang hindi mag-isip ng hindi maganda. Naalala nyo nga rin dati, di ba, yung pinarada ko yung truck ko rito, merong isa nakabisikleta, abay binuksan yung likuran ng truck ko, nakalimutan ko isusi. Mabuti na lang nakita ako sa bintana, nilabasan ko, sinita ko. Sino bang nakapanood yun? Di ba na-vlog ko yun? Sinita ko rito, lumabas ako ng bahay, sinita ko. Pag sabi kong huy, pag sabi kong ganon, abay, tumakbo. Bihira. Kaya, syempre, summer ngayon, mga kainis, uso na naman ng mga nakawan ngayon, yung mga masasamang loob, yan yung mga target nila ngayon. Kasi syempre, hindi malamig ang panahon. O di ba nung nakaraan nga, yung extension cord ko, di ba? Gustong nakawin lahat, hindi lang nahilang, ginawa, pinutol. Nakuha niya pa rin kahit papaano, ano? Kaya kung ano mo problema ba, ang mahal ng extension cord ngayon. Yung pangsaksakan ko sa black heater na sasakyan ko yun Tagal ko nang ginagamit yun, mahigit 10 taon na sa akin yun. Dito kasi dito lang Kaya naghihinala ako, may palakad-lakad, parang yung bisikleta niya hindi naman diretso Kasi usually pag magbibisikleta ka, diretso lang, 'di ba? Dire-diretso. Kasi yung mga nagbibisikleta kanina, tsaka nung nakaraang gabi, dahan-dahan lang yung mahalata mo merong mga nag-oobserba sa paligid mo, ganun. Tapos yung naglalakad na isa, parang lilinga-linga, tinitingnan kung alin yung pwede nila mabiktima dito sa street namin, ano? Ay, yung bahay natin, mga kainags, Yan, kaya gantong this oras ng gabi. Alam niyo naman, pag gantong this oras na ng gabi, wala nang tao dito sa labas, mga may-ari ng bahay, lahat kami nasa loob na ng bahay. Tapos 'di ba naalala niyo yun, nung naikwento ko na rin, yung lumang sasakyan ni Mahal na Reyna, yung Honda Accord, ninakawan ng catalytic converter yun dito rin, dito sa harapan ng bahay namin mismo. Kaya naglagay na ako ng mga camera sa bahay namin kahit papaano alam ko kung ano yung nangyayari. 'Di ba? Mahirap yung magbibintang na lang tayo kung aalamin natin kung ano nangyari. Kung ganyan, ganon. Kung walang camera, at least kung may camera tayo sa bahay, kikita natin kung ano ba yung dahilan, ano? Kaya nilalabasan ko lang Kaya ako pagka nakita ko si Mahal na Reyna na dumating na, dito na, yung sasakyan niya nandito na sa harapan ng bahay ganitong oras, gabi na. Lumalabas na ako niyan. Sinasalubong ko na siya rito or sinisilip ko na sa bintana kasi syempre iniisip ko baka mamaya pagbaba niya ng sasakyan, 'di ba, mayroong mga nakaabang. Hindi natin masabi, 'di ba, mga kainis? Syempre alam niyo naman tayo, paranoid Kaya inaabang-abangan ko pa si Mahal na Reyna Ay, pasok na tayo sa loob. Baka
Delikado, alam nyo naman dito. Mga magnanakaw, sinusuportahan ng gobyerno ng Canada no? May mga batas na hindi pwedeng galawin ang mga yun. Kumbaga, sabi nga, pag nakita mo silang nagnakaw, hindi mo pwedeng saktan kasi pag sinaktan mo, ikaw pa mayayari. Ay, nako. Hello, baby. Ano? Sino nakita nyo, ha? Good girl, ha? Narinig ko kasi tumatahol tong mga to. May mga tinataholan, no? Ha? Kaya maganda rin talaga yung meron tayong alagang aso, no? Mga nagbibigay ng warning. Ano na? Nako. Kaya ako talagang yung gate namin dito sa sa bakura namin, talagang nilagyan ko na ng kandado. Mahirap kasi minsan kung sino-sino pumapasok, wala kang kamalay-malay. Pagka walang kandado yung gate mo, papasok doon sa likuran ng backyard natin, tapos papasok yun doon sa garahe. Nandun sa garahe, marami tayong gamit doon, di ba? Bubuksan lang yung garage door no? Tapos nakaabang na doon yung mga truck nila. Sakay na lang ng sakay ng mga gamit na pinaghirapan natin yun. Binili natin, di ba? Mga inutang natin, o di ba? Tapos hindi pa bayad. Halimbawa, di ba? Tapos na nakaawi ng iba. Nagbabayad ka ngayon nung inutang mo na wala na yung gamit pero nagbabayad ka pa rin. Yung gamit na binabayaran mo, ayun, ninakaw na. Kaya may kandado na. Pati dito sa kinakandado ko na. Hirap eh. Tapos pag tumawag ka sa pulis, wala lang, report lang. Nakagano na, naka-report lang. Grabe, no? Kaya yung yung Alberta, yung premier ng Alberta ng dito, Alberta sa amin kaya nagbabalak ng kumalas sa Canada. Kasi yung mga batas, yung mga batas na ginagawa ng taga Toronto ng sino man yung mga nakaupo na yon, hindi sang-ayon yung premier. Di ba? Totoo naman di ba, kumbaga pumasok na sa bahay mo yung magnanakaw or nag-trespassing na. 'Di ba? Hindi mo pa sila pwedeng sitahin o saktan. Nag-trespassing na. Kailangan daw saktan ka daw muna nila bago ka 'di ba? Bago ka gumante, bago ka mag-self-defense. Kasi pagka sinaktan mo silang una, kahit nasa loob ng bahay mo, ikaw pa rin daw makukulong. 'Di ba? Kaya yun yung ayaw ng premier. At saka syempre karamihan naman sa amin dito mga kainis. Kumbaga syempre pumasok na sa loob ng bahay mo, syempre threat na yun, 'di ba? Pag pumasok na sa bakuran mo yung isang tao na hindi mo naman kakilala, may dalang kutsilyo, consider a threat na yun na sa buhay mo, di ba? Sa buhay ng pamilya mo, sa bahay mo. Tapos hindi mo pa pwedeng saktan kasi pag sinaktan mo, or napalo mo, or nabaril mo, ikaw pang may kasalanan, ikaw pang ididemanda ng pamilya ng magnanakaw na yun. Ikaw pa makukulong, di ba? Yun yung ayaw. Yun yung isa sa mga kinokontra nung premier. Hindi lang dito sa Alberta, marami ding iba eh. Pero yung Alberta, balak na humiwalay sa Canada. Kaya nagkakaroon na ng niyan yung survey kung sinong gustong pumapayag na mga citizen ng Alberta na gusto nang kumalas sa Canada. Meron niya marami pang tapos may mga pinagbabawal ng mga taga-Ontario, yung mga nakaupo na hindi naman specific kung bakit dapat gawin. O, halimbawa kasi ngayon mga kalig, alam niyo naman yung mga baril dito sa Canada, di ba? Yung mga pistol, hindi ka na pwedeng makabili ng baril kasi nga gawa nga daw ng mga maraming krimen. So ang sabi naman ng premier ng Canada at ng iba pa, bakit tatanggalan nyo yung mga gun owner, legal gun owner, mga licensed gun owner ng mga baril, hindi naman sila ang gumagawa ng krimen. Ang gumagawa ng mga krimen ay yung mga kriminal. Huwag nyo nang idamay yung mga gun owner, yung mga licensed gun owner na dumaan sa safety, nag-exam. Huwag nyo na silang idamay para kunin yung mga baril nila or hindi na sila makabili ng mga ganitong baril. Dapat maghigpit kayo doon sa mga kriminal lang. Yung mga kriminal lang, kasi yung mga gun owner, licensed gun owner, wala namang kasalanan yung mga yan ba't sila idadamay nyo? Yun, isa yun sa mga
pinagtatalunan ngayon, mga kainags. Ano? Alam niyo naman dito sa Canada, pahigpit na ng pahigpit ang yun sa mga pagbili ng mga baril, di ba? Hindi ka makakabili dito ng mga pistol at marami pa mga ibang mga binabana ng mga rifle. Nako. Kaya yun, maraming mga nag-aaklas, maraming mga nagpoprotesta. Bakit daw yung mga legal gun owner idadamay? Hindi naman sila ginagamit nila sa tama at responsible naman sila sa paggamit ng kanilang mga baril. Bakit daw yung mga baril nila kukunin pa? I-confiscate or ibaban? Wala namang kasalanan. Tama naman, di ba? Dapat magigpit talaga sila doon. Ang anuhin talaga nila, yung mga kriminal na gumagawa ng mga ganon. Yun. So marami mga butas ang batas dito sa Canada na marami hindi sumasang-ayon. So yun. Kaya sabi nila, pag nakita mo raw na yung sasakyan mo, pinapasok, wag mo na raw komprontahin, tumawag ka na lang daw ng 911. Bahala na raw sila. Kasi pag kinumpronta mo, nga naman, tama nga naman, pwedeng ikaw mamatay, madali ka nila, or baka mapatay mo pa yung magnanakaw, makukulong ka rin, di ba? Tumawag ka na lang daw sa 911, sabihin mo, yung may sasakyan mo, may pumapasok na tao, para pagdating nila, wala na yung magnanakaw, nakaalis na, di ba? Hindi, naano ko lang yung, yung batas dito, mga kainags, ano? Kaya yung mga magnanakaw talagang lumalakas ang loob. Grabe. Eto na. Nandito na si Mahal na Reyna. Na-monitor ko na eh. Yan, kaya lalabas ako ngayon. Siyempre, bantayan natin yung Mahal na Reyna natin. Eto na. Alright, touchdown. Yan. Kasi siyempre, mga kinis, gabi na, no? Gabi na. Mahirap na. Baka may mga nakaabang sa labas. Paglabas na sasakyan ni Mahal na Reyna, baka biglang agawin yung sasakyan. Okay lang yung sasakyan baka mamaya si Mahal na Reyna yung maagaw sa akin, mahirap na. Yan. Gamit ni Mahal na Reyna yung sasakyan ng bunso natin, ano? Meron ka bang nakasalubong doon? Na gumagala-gala? May mga gumagala-gala kanina rito Na asong gala. Asong gala? Hindi, mga tao. Gala-gala, nakikita ko may mga tinitingnan mukhang nag-ano sila, nag-survey sila ng pwede nilang mabiktima mapasok Isarado mo, double check mo yan ay double lock mo yan double lock mo yan Ito, meron tao rito. Yan, buti na lang sa labas ako. Ano yung dala mo? Ha? Ano yung dala mo? Hindi naman mukhang magnanakaw yan Mukhang may binili lang. Kita mo, kaya importante. Dala. Hindi mo hinahabol. Ba't ko habulin? Sobra ka naman, nakita ko lang sa camera, habulin ko pa. Para kung hinahabol si kamatayan. Tapos ilang sasakyan ko na rin, yung pinasok, mga kainags, anong gagaling nila magbukas ng mga pintuan dito ng sasakyan, kahit na nakakandado. Minsan nga, kahit na may alarm yung sasakyan mo, hindi nag-a-alarm, ang galing nila. Kasi yung mga sasakyan ko minsan, pinapasok nila talaga dito. Mabuti na lang, yung mga magnanakaw na pumapasok sa mga sasakyan ko noong mga araw, tsaka yung itong truck ko, napasok na rin to Hindi nila kinukuha yung mga yung salamin. May salamin ako syempre sa sasakyan natin Hindi nila kinuha yung mga pumasok ng mga magnanakaw sa akin. Maraming salamat naman sa kanila. Pero mayroon akong pabango na nasa sasakyan ko, ninakaw. Itong truck ko, pinasok din to Tapos hinahanap yung, baka iniwan ko daw kasi doon yung yung remote control nung garage, Kaya wag kayo mag-iiwan ng mga remote control ng garage nyo sa sasakyan nyo. Kasi pagka iniwan nyo at napasok ng mga magnanakaw yung sasakyan nyo, nandun yung remote control ng the garage door nyo. Simot yung mga gamit sa loob ng garage door ninyo. Kaya ako hindi ako naglalagay ng mga garage, yung mga susi sa sasakyan, Kasi nung araw uso yun. Kaya pag wala ang bakod yung bahay mo, nakakatakot kasi kung sino-sino na lang pumapasok. Kahit pa paano tayo, meron tayo rito bakod, Kaya sabi, kahit na may bakod ka, pag talagang gusto kang pasukin, papasukin ka talaga. Pero syempre, iba na rin yung meron kang barrier talaga, may bakod. At least, magdadalawang isip pa yung magnanakaw, tsaka medyo mahirapan yung magnanakaw na pumasok sa loob ng bahay mo, sa bakuran mo, di ba, kahit pa paano.
Tapos yun nala yung mga ayun, yung mga gamit sa loob ng sasakyan, inaano nila tinatanggal nila, naghahanap talaga sila ng pera, alahas or yung mga mahalagang pwede nilang ibenta, no. Naku, wag kayo mag-iwan ng alahas ng mga ng mga magaganda mga pera sa loob ng sasakyan nyo. 'Di ba naalala niyo yung sino ba nakaalala nun? Pinasok yung sasakyan ng aking panganay na prinsesita sa harapan ng bahay, nakalimutang ilak ng anak ko. Abay kinuha yung kanyang koleksyon na Jordan na sapatos. Ayun. Pinasok kasi may mga dumadaan diyan. Alam nyo ba yun mga kainis? Naka-encounter na ba kayo doon? Merong mga dumadaan sa pedestrian. Lahat ng madaanan nung magnanakaw na yun, nasasakyan, tinatry niyang buksan yung pintuan ng mga sasakyan. Iniisa-isa niya yan. Ngayon, pag meron siyang nakita na nakalimutang isarado ng may-ari yung sasakyan, natsambahan niya, nabukas, doon niya titirahin yung mga gamit. Di ba meron na rin ako, may vlog na rin akong ganyan eh. Pauwi naman ako ng bahay noon. Nakita ko yung magnanakaw, yung isang lalaki, gabi yun eh. Binubuksan yung sasakyan ni mahal na Reyna. Di ba napanood yung vlog ko? Sino ba nakapanood yung vlogs ko na yun? Tapos sinundan ko. Di ba? Parang gusto ko ng sagasaan. Kaya lang sabi ko, pag sinagasaan ko to, ako pa mayayari. Parang, tapos yung magnanakaw, wala lang, no? Kampante lang sa paglalakad. Grabe, no? Siyempre, ayaw naman natin sirain yung buhay natin dahil lang sa kanila. Di ba, mga kainis, Minsan sabi nila, pagka ninakaw yung gamit, hayaan mo na lang, gamit lang yan. Mababawi mo pa yan sa ibang panahon. Kaya makakabili ka uli ng ganyan. Di ba, mga kainis, Kaya hayaan na lang, paano, di ba? Paano kung nakita ko yung truck ko, pinapasok ng sasakyan, ng magnanakaw. Ano kaya gagawin ko? Kasi syempre minsan hindi mo masabi, pag biglaan, especially pag biglaan na. Kita mo syempre, 'di ba, nabigla ka. Hindi mo na alam kung anong mangyayari, 'di ba? Ganun talaga. Kaya 'yon, maging handa lang. Kaya ako yung mga camera ko, mga kainags, pagka nalaman ko agad na may problema, inaayos ko kaagad. Inaayos ko talaga agad. Hindi ko talaga siya pinapabayaan na magtagal. Inaayos ko kung kailangan palitan yung mga micro SD, palitan ko agad yan. Kaya yan, importante yan syempre para hindi tayo nanghuhula kung bakit nawala yung ganito, kung sinong may gumawa, at least alam natin dahil sa camera natin. So yun lang mga kinags, Maraming salamat, mag-ingat tayo palagi. Hanggang sa muli.